Problema raw kung tutuusin ang hagdan-hagdang mga bahay sa gilid ng bundok sa bayan ng La Trinidad sa Benguet. Indikasyon daw kasi ito ng overpopulation. Pero ang lokal na pamahalaan ginawa itong oportunidad para payabungin ang turismo sa lugar. Si Rafi Tima on assignment. Valley of Colors kung tawagin ng La Trinidad Benguet. Ito dahil sa dami ng kanilang nagagandang mga produkto at makulay nilang kultura. Sa lamig ng klima, ang mga strawberry farm namumutik-tik sa bunga. Kaya mga tiga rito, paborito itong ricado, mapasinigang man o adobo. Masarap. Bagay na bagay dito sa klima sa Baguio. Naghahalo yung tamis at asim niya. Para mainitan naman ang katawan, strawberry-flavored beer ang inumin. Ipinangalan pa sa diyosa ng ani ng mga Ifugao na si Lagod. This is our take of our beers. It's strawberry beer. Agaw pansin naman pagpasok sa bayan ng La Trinidad ang hagdan-hagdang mga bahay sa gilid ng bundok. Senyales daw ito na overpopulated na ang La Trinidad. Sa katunayan, sumusunod ito sa Baguio sa dami ng populasyon sa probinsya ng Benguet. Ang Department of Tourism nakakita ng oportunidad para pagandahin ito. Hango sa favela ng Rio de Janeiro sa Brazil, ang hagdang-hagdang mga bahay, pipinturahan ng mistulang isang malaking canvas. Tinawag ang proyekto na Project Bloom. Bahagi ito ng Red Bloom, isang malawakang programa ng departamento sa rehiyon. Before, these places, the paints, they don't have any paints at all. You have GI sheets that are rusting. When you come to that community, you think, hindi maganda. So to me, I think if you do a project such as what we're doing now, it changes mindset. Ang Barangay Balili ang napili para isagawa ang proyekto. Barangay Balili kasi yan ang place na bubungad sa La Trinidad. Ang disenyo, hango raw sa kasaysayan ng lugar. Naisip namin yung idea na gumawa ng sunflower na design dahil doon nga yung lugar na yun ay taniman ng mga sunflowers noon. So, tapos na i-suggest din ng municipality ng La Trinidad at saka Department of Tourism ng La Trinidad na dagdagan ang design na yun ng mga product ng La Trinidad. Ang ilang residente hindi raw payag noong una. Parang ayaw nilang magpapint lahat yung bahay nila. Ang gusto nila, lahat yung bahay nila mapintahan. Natatakot sila sabi nila, pag pinintahan nila yung half niya, parang pangit. Yung nag-aalangan sila, baka hindi matuloy. Pero nung andito na yung project, na magsisimula na yung pintor, yung mga hindi nag-guess, umuo na rin sila. Kailangan rin mag-adjust ng ilan kapag natapos na ang pagpipintura. Hindi na pwedeng ganito. Kailangan magsampay na sila doon sa loob. Pero sa huli, ang buong barangay pa rin ang magtutulungan para isagawa ang proyekto. Ang ginagawa namin ngayon ay bayanihan ginagawa namin na. Nagtutulungan kami na pintahan itong sa may hagdanan namin papunta paakyat sa may bundok. Sa ngayon, napinturahan na ng first coating ang mga bahay. Ang pagkukulay na ang susunod na bahagi ng proyekto. Inaasang matatapos ito bago mag-2017. When we're done with it, it will become a tourist attraction. That place will be selfie place. Ang barangay naghahanda na rin daw sa pagdagsa ng turista. We're planning na magkakaroon po ng view deck. Hingin po namin ng view deck, marirepair po yung waiting shed namin. And then, pag ganun, magbo-boom po yung business. So, magkakaroon ng benefits po sa mga nakatira dito. Pansamantalang solusyon man sa overpopulation, ang importante raw, may nagagawa. Gusto natin ng permanent solution, however, we have to consider na hindi easy. Hindi naman natin pwedeng ipagiba ang mga nandoon. This is just a message. Pwedeng isa itong mensahe na sasabihin nating pagagandahin natin ang La Trinidad. Patunay nga itong hindi pa namamatay ang bayanihan sa puso ng mga Pinoy. Dahil kapag nagkakaisa, sama-sama ang pag-abot sa pagunlad. Ako si Rafi Tima at ito ang aking assignment.